Kuya Raymond, nakamute kayo ha. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tagso at tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Amen po. Amen. So, meron daw mga tao, 'di ba, na nagpupunta sa templo ng Panginoon, 'di ba? At naglalagay sila nung tinatawag na offering. Amen? Offering doon sa pinaka-basket. So, pag sinabing ano, yung balo, yun yung babae na namatayan ng asawa. So, mag-isa na lang siya sa buhay. Tapos napansin ni Jesus, 'di ba, sa mga naghuhulog doon, siya yung may dalawa lang, 2 coin lang. Kumbaga yung natitirang pera niya na lang ang kanyang hinulog. Amen? So sa kwentong ito, pinapaunawa ng Panginoon, sabi niya dun sa mga disciple niya na higit daw na pinagpala, na higit na pinagpala yung naghulog ng 2 coin na yon. Kasi bakit? Yun na lang yung natitira sa kanya. Tapos, hanggang anong number yung binasa mo, ate? Hanggang 44? Opo, Okay. 44 po. Okay, sige. Tingnan natin. Amen. So dito makikita natin ano, sa mensahe na 'to, 20, 12, 40. Amen. So yun lang yung pera ng ano, yun lang yung pera nung dukha. Amen. Kaya ano, sa nakakarami, yung byudang yun ang higit na mas maraming hinulog, 'di ba? Sabi ng Panginoon, yun daw ang mas maraming hinulog kesa sa mga tao na nandun. So dito, parang sinasabi ng babae na, Lord, ito lang yung meron ako eh, 'di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, that's all I need. So dito makikita natin yung poor widow na lumakad papasok, 'di ba po? Hindi niya kailangan ng entourage o yung alam niyo yun, yung katulad ng mayayaman na laging binabati, 'di ba? Kasi pag mayaman ka, babatiin ka, pag mayaman ka, pinapalakpakan ka, pag mayaman ka, ano ka, masagana ka sa lahat ng bagay. So, yung mahirap na babae, na widow, meron lang siyang 2 small copper coin, 'di ba? Yung coin na nasa kanyang kamay. Na kung tutuusin, worth nothing, 'di ba? Walang halaga 'yon kumpara sa offering ng mga mayayaman, 'di ba? But it costing her everything. Pero dahil 'yun na lang yung natitira niyang pera, 'di ba? Alam ng Panginoon kasi alam ng Diyos lahat, 'di ba? 'Yun na lang yung kanyang pera na inoffering niya, 'di ba? 'Yun yung na-recognize ni God. 'Yun yung nakita ni God na pinaka walang katumbas na halaga yung ginawa niya. Kasi minsan iniisip natin dahil mayaman yung nagbigay, 'di ba? Pero alam nyo, kita kasi ng Panginoon yung mga puso natin eh. Kasi sila marami silang sobra-sobra kaya yung mga sobra nila yun yung binibigay nila. Sometimes God is not asking for what we do. Hindi nag-a-ask si Lord kung ano yung kaya nating gawin. He's asking for what we still hold. Alam niyo yun, yung kung ano yung pinakamahalaga sa'yo na gusto ng Panginoon na isakripisyo natin para sa Kanya.
Ano ba yung mga hinahawakan natin na mahalaga sa atin? 'Di ba? Yung widow na 'to, hindi lang siya nagbibigay ng sobra. Hindi katulad ng mga mayayaman kasi marami silang sobra-sobra, eh. Nagbibigay siya, 'di ba, hindi tira-tira. Hindi tira-tira yung binigay niya. Alam niyo kung anong binigay niya? Buong puso niyang binigay yung 2 coin na natitira na lang sa kanyang bulsa. And sometimes, 'di ba, akala natin yung mga natitira na lang, 'di ba, na leftover natin, na natitira sa atin, ano ba yung mga yon? Sometimes, naubusan na tayo ng lakas, 'di ba? Sometimes, ang higpit-higpit ng pinansiyal natin. Katulad kayo, mga bata pa lang kayo, nararamdaman ninyo na ang hirap ng buhay. Sometimes, parang yung mga plano natin sa buhay, 'di ba, unti-unti na nagko-collapse o nabubuwal o naguguho. And sometimes, nananalangin kayo na parang feeling nyo hindi ina-answer ni God yung inyong mga panalangin. And minsan, naiisip ninyo parang ang buhay, parang empty lang. 'Di ba? Parang walang laman, parang walang dahilan, parang walang kabuluhan. But ang Panginoon natin ngayon bumubulong sa bawat isa sa inyo na katulad ng sabi ng babae, Lord, this, 'di ba? This is all that left in me. Ito lahat yung natitira sa akin, 'di ba? Yung sometimes we whisper sa Lord, Lord, ano pa yung pwede kong ibigay sa'yo? Ito na lang yung natitira sa akin eh. For example, bata ka, yung ikaw na lang. Alam mo yon, yung ikaw, yung sarili mo, yung puso mo na lang ang ma-o-offer mo sa Panginoon. At alam nyo, ang Panginoon tumutugon sa bawat isa sa atin. Exactly, anak, 'di ba? That's all I want. Yun lang yung kailangan ko. 'Di ba? Ikaw na mag-surrender ka sa akin, i-surrender mo yung puso mo sa akin, yung buhay mo sa akin. Amen? Nakikita ninyo sa kwento, God measures love. Ang mini-measure ni Lord, yung kaya nating pagmamahal na ibigay sa Kanya, hindi yung amount ng pera. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng pera. 'Di ba? Hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki yung regalo mo. Tinitingnan niya kung gaano kalaki yung kaya mong isurrender sa Panginoon. Hindi siya nai-impress sa kung gaano kalaki yung pera mo. Hindi siya namu-move, 'di ba? Kung gaano, ay ang laki ng binigay niya sa akin. Kasi pinapanood tayo ng Panginoon sa langit eh. 'Di ba? Hindi siya katulad ng mga tao na ang mga tao kasi 'pag malaki ang binibigay, meron silang special treatment, 'di ba? Meron silang nakukuha nila yung respeto at galang, pero ang Panginoon ang tinitingnan niya yung puso natin. Hindi niya tinitingnan yung na-impress siya sa amount kasi alam niya naman na yung mayayaman na yun ang binibigay lang nila yung sobra sa kanila, eh. Pero namu-move si God 'pag nagde-devotion tayo o nagfe-fellowship tayo katulad nito. Kaya yung balo, yung widow na babae na mahirap, ang inoffer niya lang, dito tinuturuan tayo na touch niya yung puso ng Diyos. Kasi yun lang yung meron siya, eh. Yun na lang yung natitira niya, yun na lang yung tirang-tira niyang pera pero binigay niya pa sa Panginoon. Ano yung sinasabi dito sa kwento? Nagtiwala siya na kahit yun na lang yung natitira niyang pera, Lord, this is all I have. Eto na po. Nilagay niya pa rin doon. Kaya sometimes when we feel we have nothing, 'di ba? Pag nararamdaman natin na walang-wala na, 'di ba? Kailangan lalo tayong maging closer na mag-worship sa Panginoon. Kasi yung left na natitira, kung puso mo na lang ang natitira, 'di ba? O yung takot mo, yung luha mo, yung mga tanong mo, yung kawalan mo ng pag-asa o yung pag-asa mo, you still have the place sa puso ng Panginoon. Kaya yun yung lahat ng kailangan ng Panginoon, yung pagwo-worship natin, yung pananampalataya natin sa Kanya, 'di ba? Na maging banal tayo sa harap ng Panginoon kasi banal siya.
Sa mundong ito, maaring nakikita natin na sa kwentong yon, 2 coins lang o 2 piso lang yung binigay niya. Pero ang totoo, nakita ng Diyos yung puso niya. At nakikita din ng Diyos yung puso mo. Kung bakit ka nagpupunta dito kapag Bible study, ano ba'y pinupuntahan mo, ano ba'y totoong motibo mo o intention mo. Maybe ngayong araw na 'to napapagod ka na rin. Maybe ngayong araw na 'to, 'di ba, parang tinatamad ka na rin. Maybe ngayong araw na 'to wala kang mai-offer sa Panginoon. But ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi hinihingi ng Diyos kung ano yung bagay na wala sa'yo, lalo sa inyong mga bata. Hindi niya hinihingi yung mga bagay na wala sa inyo kaya huwag kayong matakot. 'Di ba? Kung ano lang yung kaya niyong ibigay. Kung ikaw bata ka ngayon, ang kaya mong ibigay yung pagmamahal mo sa Diyos, yung purong pagmamahal mo na walang intensyon na masama, yung pagtitiwala mo, 'di ba? Your heart, your trust, and your surrender, 'di ba? Yung pagsusurrender natin ng buhay natin sa Panginoon. Kasi kung para sa'yo, maliit lang yung kaya mong ibigay, sa Diyos, malaking bagay yun sa kanyang kamay. Amen? Kaya kung sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, this is all I have. Ito lang yung meron ako, yung sarili ko. 'Di ba, yung pagtitiwala ko sa'yo, yung pagtitiwala ko sa'yo, yung puso ko. Maaaring yun lang yung kaya niyong ialay ngayon, yung oras ninyo, 'di ba, na nagsasalo-salo tayo dito. Pero that's all I need, yun yung sinasabi ng Panginoon. That's all I want. Yun lang yung gusto ko sa inyo, anak. Wala siyang hinihingi sa inyo. Yung bigyan niyo lang siya ng panahon, ng oras na makilala niyo din siya. Na mapahalagahan niyo yung ganitong pagpe-fellowship natin, mapahalagahan niyo yung pag-aaral natin sa Panginoon, tungkol sa Panginoon, 'di ba? That's all I want, 'di ba? Yung parang, 'di ba, ang lahat ng tao, ang dami nilang gusto sa mundong ito. Pero alam niyo ang sinasabi lang ng Panginoon sa inyo? All I want is you. Kayo lang. Alam niyo yun, yung parang namatay si Jesus para sa inyo, para sa ating lahat. Kahit anong klaseng lahi pa, kahit anong bansa. Parang sinasabi ni Lord sa atin na sapat ka na. All I want is you, yung buong puso mo, buong pagtitiwala mo, buong pag-surrender mo sa Panginoon. Yun lang ang kailangan ng Diyos. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi naman kailangan ng Lord ng pera kasi mayaman siya, siya nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, di ba? Hindi naman niya kailangan ng pagkain. Di ba natin siya nakikita? 'Di ba? Pero kung nakikita natin na may mga taong nangangailangan at meron naman tayo, bakit hindi natin tulungan? 'Di ba? Kasi sabi ng Panginoon din, kung anong ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Kanya. Amen? So kung pakiramdam ninyo, wala kayong maibigay sa Panginoon, at kung ano lang yung meron kayo, 'di ba? Tulad ng sabi ko, hindi hinihingi ng Panginoon yung bagay na wala kayo. Kaya kung ano lang yung mga meron kayo, yun yung ibigay niyo sa Panginoon. Kasi all I want, sabi ni God, is you. Kaya ngayong December, hindi lang ngayong December, di ba? Sa bawat araw, di ba, bawat oras, maibigay ninyo yung inyong buong buhay, buong pagtitiwala, buong pagmamahal, at buong puso ninyo sa Panginoon. Kasi yun lang naman ang kailangan ng Lord sa inyo. Amen? So, maikli lang yung mensahe natin. And wag niyong isipin na minsan nakatingin lang si Lord sa mga taong mayayaman, nakatingin lang siya sa mga tao na may kayang ibigay sa kanya. Minsan, alam niyo ba, na yung mga taong mahihirap, yung mga andun yung mata ng Panginoon. Yung mga tao na may oras sa kanya. Minsan kasi yung mga tao kahit ang yaman-yaman nila, walang oras para sa Panginoon. Wala silang oras na ganito na ginagawa natin para sa Diyos. Kaya nawa wag kayong magsawa na patuloy tayong nag-aaral, 'di ba? Na patuloy niyong mahalin ang Panginoon. Amen? Mahalin natin yung Panginoon kasi wala tayong ibang lalapitan, wala tayong ibang kayamanan. Sabi nga, aanhin mo ang lahat ng kayamanan sa mundo kung mapapahamak naman yung kaluluwa natin. 'Di ba? Aanhin natin lahat ng yaman. Pag namatay tayo, ang kailangan lang naman natin kabaong eh.
tsaka yung lilibingan natin, di ba? O tapos yung pangbalsamo nila sa atin. O, tapos yung butong pakwan na ipapakain natin sa bisita. Di ba? Hindi naman natin mauuwi, hindi naman natin madadala yung mga bahay natin, higaan natin, unan natin. Hindi eh. Di ba? Kaya, maging tapat tayo sa Panginoon na naglilingkod. Huwag natin siyang bigyan ng tira-tira lang natin na oras. Matuto kayo na habang bata kayo, maibigay ninyo, malaanan nyo ng oras ang Panginoon. 'Di ba? Kahit isang oras lang sa bawat araw na nagdadasal kayo, nagbabasa kayo ng Bible, para makilala nyo siya. Kasi kung gusto nyong makilala ang Panginoon, katulad ng girlfriend mo, Kuya Carl, katulad ng boyfriend ng iba, 'di ba? O kaya crush ninyo. Pag gusto mo makilala ang isang tao, 'di ba inaalam mo? Saan siya nakatira? Ano kayang paborito niya? Anong gusto niya? 'Di ba? Kaya gano'n din ang Panginoon. Kung gusto nating makilala ang Panginoon, inaalam din natin kung sino siya. Amen? Hindi lang tuwing linggo, tuwing Bible study natin, nandito tayo. Pero pag ibang araw, hindi nyo na siya maalala. Amen? Kaya yung iba dito, hindi marunong magdasal eh, kasi hindi nagdadasal araw-araw. Pero pag natuto kayo magdasal araw-araw, para mo siyang tatay na kinakausap. Amen? Na ang buhay mo, 'di ba? Ang buhay mo bilang kabataan, alam mo kung saan mo dapat ilaan, alam mo kung saan wala kang masasayang na oras. Wala kang masasayang na oras kasi lahat ng binibigay natin sa Panginoon, yun lang yung pinakamahalagang oras. Worthy. O kaya, baga nabibilang ng Panginoon. Yung oras na mga makabuluhan. Hindi yung mga panahon lang na kasama natin mga kaibigan natin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. To God be all the glory. Hanggang doon lang yung mensahe natin. Ano? Walang ibang gusto ang Panginoon kundi kayo at wag nating gawing tira-tira lang ang Panginoon. Katulad ng mga mayayaman na yung sobra lang ang binibigay nila. Pero yung isang mahirap, di ba? Yung lahat-lahat sa kanya, yun yung binigay niya. Amen? So, glory to God. Purihin ang Panginoon. Ayan, tayo ay dumako na sa ating sharing. Amen? Meron ba kayo natutunan? Amen po. Amen. Sige, Ate Zach, mauna ka na. Amen po. So, kung meron po akong natutunan sa araw na to, ayun po ay, um, dapat po is pinapahalagahan po natin ang ating Panginoong Diyos at hindi po natin siya pinagpapaliban dahil importante po siya at siya lang po ang makakaligtas sa atin. At hindi po dapat yung kung ano lang po yung sobra natin yung ibibigay natin sa Kanya. Dapat ibigay po natin siya kung anong makakayanan natin. Hindi po yung parang um, pampalipas oras lang po siya, hindi po yung ganun. Dapat po ay binibigay po natin yung heart and soul natin sa kanya dahil siya naman po talagang nagmamay-ari sa atin, dahil siya po ang gumawa sa atin. At dapat po ay, pagpahalagahan po natin siya at dapat hindi po natin siya iwan at dapat po is ibigay natin sa kanya yung oras natin. Kahit sobrang busy po natin, dapat naglalaan tayo ng oras para sa kanya. Ayun lang po. Amen po. Amen. Ate Brielle, salamat sa comment mo, no, sa insight mo. Totoo yun. No, kasi walang taong gusto ng tira-tira eh. Gusto mo ba yung tira-tira, Kuya John Rex? Gusto mo, di ba? Ayaw mo yun eh. Ayaw natin ng tira-tira. Gusto natin special tayo. Ganun lalo yung Panginoon, di ba? Mas gusto niya special tayo. Gusto ko marinig si Kuya Carl. Kuya Carl, insight. Ayoko nang binabasa ni Carl. Gusto ko yung narinig niya, yung natutunan niya. Carl, yung natutunan mo daw. Ano daw ba yung natutunan Ang simple lang mo? na mensahe natin ngayon, kung nakita niyo lang yung mensahe. Napakalaga na binibigyan natin ng oras at panahon ang Diyos. Kasi tayo rin, tayo, sobra yung binigay ng Diyos sa atin. Kaya maging totoo tayo sa Diyos.
Amen. Oo, mahalaga yung maging totoo tayo sa Panginoon, no? Hindi tayo impokrito, hindi tayo nagkukunwari. Amen. So, ayan, sino pa? Sino pa? Ikaw, Jasha, yung nasusunod ka pa? Susunod ka pa? Si Shin. Asa na si Shin? Shin, ano ka daw doon? Wala ka dyan. Wait lang po. Yung kapatid mo, John Rex, ano yung natutunan? Sige na. Bigyan natin ang oras ng Diyos. Dahil kung wala siya, wala rin tayo. At huwag tayo magbigay ng tira-tira sa Diyos. Amen po. Amen. Asan na? Ang tagal naman ni Shin. Shin, dali na. Yung ano mo, narinig mo na ano nakikita. Ikaw na, John Rex. Hayaan mo na kung ayaw ni Shin. Ayoko nang pinipilit. Ang kailangan ng Panginoon ay tayo at huwag nating gawing tira-tira ng Panginoon. At bigyan din natin ng panahon ang Panginoon para kausapin siya. At ano po? Ito lang po. Kumbaga po, mas mahalin pa po natin ang Panginoon kasi siya po yung gumawa sa atin. Ano pa ba? Bakit mas pinapahalagahan ng Panginoon yung yung balo? Mga walang asawa na. Yung wala. Bakit mo sinabi niya sa disciple na alam niyo ba na higit kong kinalulugdan yung balo na yan kaysa sa mga mayayaman na yan? Kasi po, Ate Beb, yung sa bawat kasi po, yung nakita niya po kasi yung babae po, yung pera niya po, dalawa na lang baga po, yung hinulog niya. Mas pinili niya pa po yung Panginoon kaysa po sa sarili niya po. Mas Anong pinili niya po binigay yung- niya sa Diyos? Bakit 'di ba? Yung parang ito na lang yung natitira kung ikaw halimbawa may dalawang piso ka na lang, yun na lang natitira mo, 'di ba? Pwede naman niyang i-keep yung piso. Tapos piso yung ihulog niya, 'di ba? Ano sa palagay mo, yung alam mo yung pumasok sa puso ng babae na Lord, this is all I have. Sa'yo na to lahat. Kumbaga po, mas binigay niya na lang po yun sa Panginoon. Binigay niya po yung lahat ng makakaya niya po para po ibigay yun sa Panginoon. Yung buong ano niya. Mas inisip niya po yung Panginoon kaysa sa kanya po. O, 'di ba? Mas pinahalagahan niya yung Diyos kaysa sa sarili niyang buhay. 'Di ba? Kasi may pangangailangan siya eh. 'Di ba? May pangangailangan siya. Pwede niya namang itabi yung piso eh. Halimbawa, 'di ba? Yung piso sa akin, Lord, piso sa 'di ba? Hati tayo. Pwedeng gano'n eh, pero hindi niya ginawa. 'Di ba? Buo niyang binigay na, Lord, eto na lang po yung natitira sa akin, pero sa'yo na lang. 'Di ba? Yun yung buong pagtitiwala, yun yung gusto ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Na ibigay natin yung buo nating pagtitiwala sa kanya. Na kahit yun na lang yung meron tayo, huwag tayong magdadalawang isip. Ayaw ng Diyos ng taong padalawa-dalawang isip. Amen? Ibigay natin kung ano yung ano natin sa Panginoon. Amen? So napakahalaga nun. Napakahalagang lesson nun, no, talaga na buong pagtitiwala. Ayan. Amen. Meron pa ba?